Mga mga moms, I'm speaking to wives na ngayon para may iba naman. Madalas natin marinig, husband be a leader, husband be a leader. Pero paano kung wala silang kumpiyansa? Kung pakiramdam nila hindi sila enough? Yun ang kadalasang problem kasi natin mga husbands. May kilala ka bang dati sobrang sipag tapos parang biglang nawalan lang ng gana? O baka ikaw mismo, napansin mo, si Mr. dati ganado, pero ngayon parang hindi na nag-i-initiate. Alam mo ba, maraming lalaki nagkakaroon ng self-doubt. Minsan hindi nila sinasabi, pero inisip nila, kaya ko ba talaga? Tama ba ang ginagawa ko? Kaya kung gusto mo maging leader si Mr., itong 3 bagay na to makakatulong. Una, appreciate the small things. Minsan, simple lang naman ang kailangan ng lalaki. Yung may magtitiwala sa kanila ba? Isang thank you. Pero dahil madalas hindi namin marinig yun, minsan parang nawawala na kami ng gana. Kasi parang feeling namin, galaw ka ng galaw, tapos wala man lang nakaka-appreciate. O, ang galing mo dun ah. At first, parang iba sa pakiramdam based on own experience. No? Kasi I think halos lahat naman ng lalaki mamas boy. Kung hindi halos, kung ako lang, edi sorry na. Pero hindi ako sanay mag-decide on my own. Laging mama. Tapos hanggang nung nag-asawa na ako, laging tanong nyo kay mami. Kaya sasabihin, Mi, ano kayang gagawin natin? Ikaw na bahala, Mi. Ganon. Pero, kudos to my wife. Binigyan niya ako ng chance na mag-decide on my own. At first, parang kakaiba Bago siya. Bagong feeling na parang, uy, ako magde-decide yan? Talaga? Tama bang gagawin ko? Diba? Ganon. So, appreciate the small things para ma-build up yung confidence ng mga husbands, ng mga mister nyo. Kudos to my wife kasi kung hindi dahil sa kanya, wala akong confidence ngayon. Number 2, let him make decisions, even small ones lang. Let him make decisions kahit magkamali pa siya. Huwag mo sisihin. Hayaan mo siya. Hayaan mo siyang mag-own up sa dinicide niyang pagkain, dinicide niyang pupuntahan. Huwag mong sisihin kung may mali man magawa. Kasi in that way, mabibuild up yung confidence niya paunti-unti hanggang sa maging leader na siya ng family ninyo. And you will love him even more kapag you see that he's confident. Di ba doon naman kayo na in love sa aming mga husbands? Hindi ito about sa pagpapasunod kay Mr. Minsan kasi parang wala nang sayang lalaki sa loob ng bahay. Kaya natututo na lang manahimik. Kasi parang what for? Ba't ba ako magsasalita? Hindi naman ako papakinggan di ba? That leads us to number 3. Okay? Speak to our strength, not our weaknesses. Lahat tayo may pagkukulang Wala naman perpekto Pekto ka ba? Perfecta. Pero kung lagi mo ipapaalala kay Mr. kung saan siya mahina, paano siya magiging confident? Pero kapag sinabi mong, alam mo, ang galing mo sa ganito, mas lalo siya magsisikap, di ba? Para maging best version niya. Encouraging words build confidence, moms. And a confident husband leads better. Di ba yun naman ang gusto natin? Di ba, Mars? Moms. Lahat tayo may pagkukulang, moms. Pero kung lagi mo ipapaalala kay Mr. kung saan siya mahina, ano siya magiging confident, moms? Pero kapag sinabi mong, alam mo, galing mo dun, mas lalo siyang magsisikap, di ba? To be the best version of him. Yan naman ang gusto niyo, di ba? Maging leader kami mga husbands. Kaya, moms, ang mga lalaki kasi, kami mga lalaki, hindi naman kami perfecto. Pero kapag alam naman namin na may isang taong naniniwala sa amin, nako, isang asawa na sumusuporta, mas madali namin yayakapin yung pagiging leader ng family. Kaya sa halip na isipin kung anong kulang sa kanya, tanungin mo rin, paano ko siya matutulungan na maging mas mabuting asawa at tatay? Agree ka ba? Anong ginagawa mo para supportan si Mr.? I-comment mo naman sa baba. Okay, dito sa side. Okay? Goods. Bye-bye.